Nag-message sa atin si ma'am at gusto nga niyang pagandahin yung tattoo niya. Kaya ngayong araw, re-resolbahin natin at papagandahin. Nice day ngayong araw. Mag-home service tayo dahil ngayong araw ay may client tayo na gustong paayos yung tattoo niya. Kaya dinala na natin yung mga gamit natin. Si ma'am pala ay hindi naman malayo sa lugar natin. Kaya mabilis lang din tayong makakarating sa kanila. Halos 2 barangay lang yung madadaanan natin papunta sa kanila. At nandito na nga rin si sir para sunduin tayo. Alinga daw siya ng court at hindi naman din malayo dun sa pinaghihintayan natin. Ngayong araw din pala ay kasama natin si Mrs. At di rin kalayuan nakapunta na tayo kila sir. Niready ko na nga rin yung mga kailangan nating gamitin. Gaya ng ilaw, armrest at itong lamesa na pagsesetapan natin. Sa pag-home service talagang matrabaho. Dahil kailangan mo pa dalhin lahat ng mga gamit mo. Kaya sa pag-home service, kailangan bayad yung pagpunta at pag-uwi. At additional fee para sa pagpunta at pag-effort ng pagdala ng mga gamit. Hindi talaga biro ang pag-home service. Dahil minsan may mga nakakalimutan ka pang mga gamit. At gaya ngayong araw ay nasiraan pa tayo bigla ng ilaw. Bigla na lang nag-spark yung pinakasaksakan. At hindi na nga nabubuksan yung pinaka-ilaw. Buti na nga rin may dala tayong extension at kinuha natin yung pinaka-wire. At nirekta natin sa bandang taas dahil baka may sira lang yung pinaka-wire. Kaya nagtry tayo na ganito yung gawin. At kapag gumana, matatatuan natin sila at pag hindi gumana, hindi na natin alam kung ano yung gagawin. At sana nga gumana dahil sayang naman yung pagpunta natin. At dahil nakabit na natin, ngayon naman ay susubukan natin kung gumagana o hindi. At buti na nga lang, wire lang yung pinaka-problema at nagawa naman natin ng paraan. Buti na nga rin may dala tayong extension na napakahaba. Kaya matutuloy yung session natin ngayon. At nag-ready na nga tayo ng mga gagamitin. At ayun nga yung parang gustong mangyari ni ma'am sa tattoo niya. Colored tattoo nga yung gagawin natin ngayon. Kaya ang gagawin nating kulay ay light to dark. Bali kulay red yung gagamitin natin. At maglalagay tayo ng white ink para maging pink itong kulay red. Para maging light to dark yung ink natin na gagamitin. At kapag minix mo yung ink, ganito yung magiging itsura ng ink natin. Light to dark nga yung ink na gusto nating mangyari. Ay ang kulay na yan ay para sa bulaklak at para naman dun sa tangkay. Gagawa rin tayo ng kulay brown na ink. Gamit nga ng kulay red at kulay black. At lalagyan nga rin natin ng white ink para dun sa light to dark. Parang ganun lang din yung pinaka-proseso. At dahil tapos na tayong makapagtimpla, gagawin na natin yung tattoo ni ma'am na gusto na niyang mapabago. Matagal na nga daw niyang bit-bit yung tattoo na yan. 2019 at sa Japan pa nga daw niya yan pinatattoo. Ang pinagtatuan nga daw niya dyan ay Yakuza. Nawala nga din daw kontak at hindi nga rin daw pwedeng i-repair sa iba. Nung unang picture nga na pinakita sa atin ni ma'am, maganda naman. Pero nung tumagal at gumaling na, ganito na nga daw yung kinalabasan. Yung pinakagitna kasi ng design na yan ay may white ink talaga. Pero nga alam naman natin yung white ink katagalan ay nawawala talaga. Kaya kung pipili talaga ng design, mas mainam. Hindi halos lahat ng design ay puro white ink. Dahil katagalan talaga ay nawawala yung white ink. Pero ngayong araw, re-resolvehin naman natin to at gagawin na nating pink. At konting highlights lang na white yung gagamitin natin. Dahil ang kailangan natin mabuhay o tumingkad itong tattoo ni ma'am. Dahil nga sabi ni ma'am, kailangan ko daw mapaganda to. Nakakahiya naman kila ma'am kung hindi natin mapapaayos dahil ayun naman yung gusto niyang mangyari sa tattoo niya. Bali yung una nating ginawa, pinatingkad natin yung tangkay. Dahil medyo dark yung brown na ginamit natin, ayun muna yung inuna natin. Para kapag gumamit tayo ng kulay pink na ink, hindi mahahawaan ng kulay brown para maiwasan din yung pag-dark ng kulay pink. Bali sa pink na ginagamit natin ay light to dark para mas lumutang o hindi plain yung pinaka-design. Ganun talaga yung ginagawa kapag nagkukulay o kapag nagtatattoo. Light to dark talaga yung ginagawa. Isa rin talaga kaya gustong ipatattoo na ni ma'am o paayos yung tattoo niya dahil marami nagsasabi o tumitingin ng tattoo niya kung ano nga daw yan. Dahil halos 2 taon o 3 taon na ni ma'am dala yung tattoo niya, naisipan na talaga niyang ipabago. First tattoo pala niya yan at sa Japan niya nga yan napagawa. Dahil si ma'am pala ay taga Japan. Bali 1 week na nga lang din ay aalis na sila papuntang Japan. Kaya minabuti na talaga niyang paayos yung tattoo niya para kahit papano hindi na nakakayang i-flex. Dahil sa braso nga yan nakalagay at madalas ngang nakikita. Nung nakikita nga ni ma'am na tumitingkad na yung tattoo niya, natutuwa nga si ma'am dahil nabuhay na nga daw yung dating tattoo niya. Bali dito nga ay naglalagay na lang tayo ng konting highlight. Konting white ink na nga lang din at matatapos na tayo. Medyo nasasaktan na nga si ma'am sa white ink pero gusto pa rin niyang ipagpatuloy
tuloy dahil mas lalo niyang nakikita na gumaganda yung tattoo niya. At pagkatapos namin lagyan ng highlights, ganito na nga yung kinalabasan. Linisan na natin ng foaming soap na antibacterial at para makita na natin yung kinalabasan. At ito na nga yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo kay ma'am. Dati ganito yung tattoo ni ma'am, ngayon nga ay ganito na. Nung una nga ay kala ko hindi pa matutuloy yung tatuan namin dahil nasira nga yung ilaw. Buti kahit ganun yung nangyari, nagawa pa rin nating tatuan si ma'am at mabago yung dati niyang tattoo. Siguro naman ay nagawa nating solusyonan yung dati niyang tattoo at sana napasaya natin si ma'am.